nomination for Davao ng mga listahan ng mga Pilipino. Uy, ayun mo din Last question. Last question. So, pagdating doon, lumabas doon na kailangan nga ng flood control and drainage projects. So, since hindi naman namin alam pa kung ano yun, kumuha na naman kami ng isa pang plano. Big master plan, kami maliit na plano doon. Nakalagay na doon, nakalatag na doon. Ano yung mga kailangan gawin ng Davao City ng mga projects para makontrol yung baha at maayos yung drainage system. Problema lang, sinabi ko na rin ito dati, andyan yung plano namin, pero walang interest yung gobyerno, yung national government, through the DPWH na fundingan, na bigyan ng pondo yung mga projects. At hindi ito biased ha, kasi hindi naman kami ang gumawa nito eh. Kumuha kami ng consultants, international experts, to help us make that plan based on their experiences. Magkano singil per hour ng consultant ng administration na ito? Magkano mga consultant nila? Million. Million. Okay, ma! VP. Hi, VP. Shout out us reaction vlog, YouTube channel, please like and subscribe. Mabuhay kayo. Sa mga Duterte siblings guys, Kulong Mayor Basti and Kitty Duterte and BP and Daisa. Welcome. Basti Mayor, Pasipong Kulong, Kitty Duterte, si Vice BP Sara. Yeah! Hello! Hello! Ako sa first timer. Long time no city. Now sina. Si BP Sara. Bulan ako kanina si Kulong. Si Banatbay. Si Baste. May hapon. Sila pakita. Hello, Kitty! Ready na? Excited na po magka-picture ang lahat. Pero before that po, first time po na nakakita tayong magkakapatid na dumalaw kita at Digong. Sunod po, meron bang special reason na request po kayo na sabay at ano yung mensahe niya sa inyo na nabuhay na yung pagpunta? Yes, yung last point siguro yun, sabi siya kay Veronica, kay Kiki, na gusto niya sana na personal na makausap ang apat na magkakapatid at meron siyang mga sasabihin. So nag-schedule kami ngayon na nandito kaming tatlo sa shift or sa time kung kailan na bibisita si Kimby. Kasi nag-schedule niya kasi siya yung may pasok sa school. So, sumabay kami sa kanya. Tapos, ayun, binigyan kami, nagpapasalamat kami sa detection unit dahil pinayagan nila na 4 na dogs sabay-sabay na bumisita. Meron kasi tinawag sila sa pag-bisita. But binigyan nila kami ng isang araw na sabay-sabay kami na mag-bisita. Kaya dating pag-bisita. Kung mensahe niyo sa inyong apat, yung masishare niyo na kayo naman yung as a father, yung message na ng ama, personal na buhay namin at sa
politika, no? Personal na buhay, buhay ng pamilya, at buhay namin sa politika. Yung general topics na pag-usapan. Anything you can share po na sa politika? Well, wala naman. Nothing about the future, no? No concrete plans about the future. Pero nakapag-usapan lang kung ano yung mga nangyayari ngayon at ano yung posibleng mangyari para sa susunod na taon. VP Inday, what is the reaction of your father when he saw his 4 children for the very first time since his illegal detention inside the ICC detention facility? Masaya siya. He's been informed of it since Friday of last week. Nung tatlo na kami bumisita at nagkano siya na mag-aantay na lang ang isa. Then so Wednesday this week, meron kami visit na kami ng apat. So masaya siya na nakakausap niya kami. At medyo maingay kanina kasi tatlo sabay-sabay na nagsasalita. At some point, sinabi ni Bastet na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig sa akin. So siguro, na-miss niya yung gano'n na discussions, na labo-labo sa sabay nagsasalita naman. At masaya siya. VP Inday, what's the health situation of your father? Okay naman siya. Kanina, check naman siya. Minasa ko siya for 1.5 hours ni Congressman Pulong Duterte. So, minasa ko yung dalawang paa niya. And then, inano yung circulation because napansin niya no, na medyo gray, ashen gray yung kanyang isang paa. So, minasa ko ng maayos para maayos din yung circulation. Minasa ko yung dalawang arms niya, yung likod niya, yung kanya leeg sa akin din ni Congressman Pulong Duterte. And before kami pumasok, kinausap ako nung isang nurse. Sabi niya na kapag meron daw, sabihin ko daw sa lahat ng mga bibisita na huwag daw siya bigyan ng snacks. Kasi merong vendo doon sa loob kung saan kami bumibili ng buksino, ng soft drinks, ng juice. Huwag daw bumili ng snacks doon. Kasi sobrang taas nung kanyang sugar ngayon. At gusto nilang pabilisin yung pagpapataba ng sugar. So pinatawalan siya kumain. Pero inalaw naman siya sa kanyang Coke Zero kung mag-request siya. Basta ang sinabi lang nila is that huwag siyang bigyan ng snacks dahil hindi nila ma-monitor ang sugar doon. And nakikita nila nagsispike yung kanyang sugar, blood sugar. So pinagsabihan kami huwag mag-share ng snacks. VP, just to follow up on that, how do you feel personally when you saw all of your siblings together with your father to meet him for the very first time? Ako? Together with all of your siblings. Yes. Personally, VP, sa'yo. How do you feel? Naisip yun na. Naisip pa natin Hindi ko naisip yun. Pero ang sa akin lang is that kung ano yung makapagpasaya sa kanya, yun ang gagawin. So, nag-request siya ng personal na pagkikita na kaming 5. So, binigay namin sa kanya yun. I think first time kasi na nakapanayam kayo since the dismissal of the impeachment. Ano yung naging reaction niya and any advice si Tatay Digong sa inyo na that the impeachment was dismissed? Although there is a pending ano. Tagal na nila. I think, ano sinabi? Ayun, yun yung sinabi. Proud. Kami nagkausap nung
dismissal ng Mary. Recent ata ni PDO and news kayo. Is that possible or should we ask the question of I think it is best if we ask Attorney Nicholas Botman to explain his statement. Kasi I cannot speak for him and I cannot say kung ano ito. I cannot say what is bad. Thank you, Vicky. Do you think PBBM will allow him back? I cannot speak for BBM as well. CIA, sulit tanungin mo. CIA. Ngayon lang nagdemanda si Yorme, Mayor Isko, kay Congressman Chua regarding sa mga flood control. What's your opinion at saka would you encourage other mayors na demanda yung mga congressman nila na mayroong mga palpak o those projects? Yes, oo. Trabaho ng trabaho ng Commission on Audit na mag-iimbestiga kung meron silang makita na anomalya sa mga projects. So based on their audit or based on investigation sa DPWH, kung hindi man dahil sila yung iniimbestigahan based on NBI or the special committee ng DOJ na mag-investiga, dapat talaga pagpanagutin yung mga public officials at yung mga contractors ng those projects at ng substandard projects dahil delikado yun sa mga mamamayan. At saka huwag tayo tumigil sa flood control projects dahil noong 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Hanggang ngayon, walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control So, kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghahabol about sa corruption, tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ang 2025. Hindi lang yan, kung tayo tumigil dyan. Saglit yung mga blanco doon sa budget. Marami pa tayong questions. So, hindi lang flood control. Lahat. Since ma'am you have information dun sa dati kayong Deputy Secretary, are you willing to appear sa Senate hearing ng Marcoleta para tulgar itong mga humingi sila ng proyek ng parte sa DepEd? Hindi naman sila humingi ng parte sa amin Kasi diretso nilang kinuha yung budget. Diretso nilang kinuha ang school building program, ang SBP, at pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Representatives. At diretso nilang inattach yung listahan nila doon sa GAA version, House version ng GAA. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of Education, lumabas yun at tinanong yun ni Senator J.B. Estrada. Pero nung nagsabi kami, at alam yun ni BBM, naman siya reaction So, kaduda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong investigasyon sa flood control project. So, seryoso talaga sila. And si BBM alam niya yan kasi governor siya dati, mayor ako dati. Alam natin lahat kung ano yung anomalya, ano yung corruption sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. Sa lahat. And any comment kung sa latest na sinabi ng BBM na lifeline check daw ng mga officials? Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials, pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials.
BP, kung may pagkakataon kayo ngayon, paano nyo haharapin itong problema ng korupsyon, lalong-lalo na sa infrastructure? Yan yung sinasabi ko kanina na ayoko magbigay ng libreng advice sa administrasyon. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Panoorin na lang natin sila sa kanilang Zarzwela. Corruption, tapos flood control lang. Ang daming projects sa gobyerno, hindi lang flood control. Walang nagawa. So yun. Yun lang po. Okay. Kailangan ko magpasalamat. Unang-una sa inyong lahat. Ang aming pamilya po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Nandito kayo sa Hague. Yung iba, hindi taga Netherlands, meron pang galing sa malayong New Zealand, napakalayo na lugar, pumunta dito. Papasalamat kami dahil unang-una, sigurado kami, yung dasal ninyo araw-araw, ang laking tulong nun sa sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pagpapakita ninyo ng suporta sa kanya, kanina na-mention, nabanggit sa kanya yung mga tao na nandito, yung mga personalities na nandito. We mentioned you, and then he smiled kasi ano daw, noong nasitako siya, nanonood siya na mga content at mga vlogs ko. So, nagpapasalamat siya at nagpapasalamat kami lalo-lalo na mga anak niya sa tulong ninyo sa kampanya at sa tulong ninyo sa dasal ninyo at sa pagpapakita ninyo ng support sa Pwede ba kung si Anton SMNI? Last question. Okay naman. Ayoko na magbigay ng libreng legal advice. Okay naman. Ayoko na magbigay ng libreng legal advice at professional advice sa administration na. Ano na lang po ma'am, yung aasahan na lang po ng Wala na tayong aasahan sa administrasyon na ito. 23 ma'am. Kasi 23 po. September 23. Aasahan po ng trabaho natin. Wala pa tayong, atayin na lang natin ang announcements ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang pagkakaalam ko ay meron tayong patitipon sa 21 at 20 at 21. 21 tatlong araw na. 22. May sa Dam Square po. 19 to 24. Sa Amsterdam. Okay, 19. Okay. So merong pagtitipon ang mga Pilipino dito sa The Hague. September 19 until September 20. Lobat spokes guys. Yun yung mga pangyayari sa buwan ng exhibits. yes. September okay. Maraming salamat sa support. Hina talaga ang audio guys pag may infrared kasi yung gamit nila kaya higop yung malaki yung hinanda ng Filipino community sa Japan, September 20 and 21. Nagpapasalamat kami na hindi kayo bumibitaw. Walang iwanan. Ano? Malaki rin ba dito sa Netherlands? Yeah! Walang iwanan hanggang 20 Yes! Okay. Salamat. Oras ba for Doon po ang pila and then papunta dito. Ang sikri na lang kayo. Ako po. Mami, ikaw mami. Sama, pila ka. Isang pila lang. Iyakan doon kami na pag-uwi na. Uwi na yan on Friday. Wala sa